Welcome to Baguio City! Good day mga Lumadyo. Today is our 6th day here in Baguio. And naata sa Strawberry Farm. This is our first trip of that day. But to start the tour, mamahaw sa ta. So here in the Strawberry Farm na ay restaurants sa entrance dapat. So mga on sa ta before we explore the Strawberry Farm. Wow! This is sinigang sa strawberry. Guys, dito kami kumain, no? At ito yung mga food namin na in order. May tinatawag silang turugis. Marami ng million combo meal na yun. Akin naman is yung sisig. At ang specialty nila is itong sinigang na strawberry. So parang bagnet lang siya. Bagnet na may strawberry. Galing, no? So I think this is a must try here in Strawberry Farm. Guys, tikman namin ni Alexa yung strawberry na sinigang. Okay? Sabaw muna Alexa. First. Wow! Amazing. Actually, yung lasa niya is may strawberry talaga. Strawberry talaga na sinigang. Sinigang. Lasa, amazing. Amazing. Malalasahan mo original na strawberry. Yes. Tikman natin yung pork. Kuha ka ng pork mo. 1, 2, 3. So actually guys, ito parang bagnet lang to eh. Bagnet lang talaga to eh. Tapos nilagay nila. Yes, ano po yan? Pork sinigang siya. Sinigang sa bagnet with strawberry. Tama. Ito nga ay yung bagnet na kinalautan. Nilagay nila dito. Yung fresh na pork. Medyo lipid. Yun. May konting crispy pa siya. So that's it. Crispy pa. Ito yung tinatawag nilang turogis meal guys. Tignan nyo, sobrang dami. Meron na siyang salad, meron siyang bagnet, at meron siyang fried chicken. Combo meal talaga siya. Tapos, if I will rate the price, good for the price na talaga siya. This is 180 pesos and the sinigang is 150 pesos. At ang dami niyang meat. Pag nandito kayo sa Baguio, dapat talaga tikman nyo yung strawberry ice cream nila. Masarap! So this is the Strawberry Farm of La Trinidad, Benguet. So nga ni kadako ang Strawberry Farm diri, no? But ang mga tanom diri is not only strawberries, apil pod mga lettuce as you can see. Pero dili ron season for strawberries guys. So gamay ra og strawberries. Sabi ng mga locals is hindi pala talaga season for strawberries. So mga lettuce lang yung mga tinanim nila. Ngayon, magtatanim sila sa September na ulit for the strawberries. Well, look at this lettuce, oh. Sobrang taba. Sa labas ng Strawberry Farm may maraming mga tinda. So pwede kayong makabili ng mga pasalubong. Nakabili na kami ng strawberry jam at ubi. Ito, same ba to ng ubi halaya, te? Jam po ito, yung ubi halaya. Iba pala yun, te? Iba yung ubi halaya. Grabe pala tong stall number 10 kasi nakakabudol ng ano, mga bili. Nakakabudol. Dami na kaming dalhin sa Cebu. Grabe pala tong Baguio guys. Pagpunta nyo sa strawberry, walang strawberry. Pero paglabas nyo, nakakaubos ng pera. Hold up. Yeah. So ito po yung second destination namin for the day. Igorot Stone Kingdom. Ito siya, oh. Let's go, tignan natin. The entrance here is 100 pesos. Daming tao ngayon kahit
Tuesday. Here we go, Igorot Stone Kingdom. So this is the Stone Kingdom. Ito yung ginawa nila na tour spot dito sa Baguio. Bago pa lang to. So dito po sa loob ng Igorot Kingdom, pwede kayong mag-rent ng mga cordillera na kasuotan just like this. So you just need to rent how much po? 50 pesos. 50 pesos. Pwede nyo nang gamitin dito sa loob ng Igorot Kingdom. Kasi ang maganda lang naman talaga dito sa lugar na to is mag picture-picture. This is good for your family and friends. So yung mga kasama ko po, lahat ng mga babae is nakasuot sila ng mga kasuotan ng mga Igorot. This is the third part of our itinerary. Nandito tayo sa Mirador Heritage and Eco Park. So let's check what's here. This is one of a famous tourist spot in Baguio. This is the bamboo forest. Chinese bamboos to guys kasi manipis. Ang ganda. Napalibutan yung trail niya ng bamboo. Nindot kayong spot dito guys. As you can see, this is panoramic view of Baguio City. Usual lang talaga nila ang fog dito. As you can see. Everyday life. This is Baguio. Wow. So ito yung famous na bell dito. Bell art, Chinese art dito sa Mirador. And as you can see, it's very foggy here. This is the topmost area na dito. So this time guys, nandito tayo sa Old Diplomat Hotel. So isa po to sa mga old tourist destination dito sa Baguio. Because nga haunted hotel nga siya, sabi nila. So ito yung Diplomat Hotel. Nasa gilid tayo. Iikutin natin yung buong area kasi hindi na pwedeng pumasok. Bawal na pong pumasok ngayon. Baka nasisira na yung nasa loob, kaya tignan na lang natin. At yung feels niya is syempre old na, sira-sira na. Medyo creepy talaga yung feels niya dito. So unfortunately umulan po sa time na to. Nandito kami sa Wright Park. Ang ganda sana kasi konti lang talaga yung tao. Dito na part sa park na to is pwede kayong mag-rent ng horse. At actually pwede nyong sakyan yan doon. Ipaikot-ikot kayo sa parang rotonda yan. Medyo maulan ngayon, so walang nagngagabayo. Naka-standby lang yung mga kabayo dito guys.
So this side, ito mga po ang SM Baguio. This is known because wala ngang aircon ang mall na to. As you can see, wala nga talagang aircon, no? Finally, we're here in Bornholm Park. Kahit umulan, mag-aalas 6 na, 5:30 na eh. Pero di ka pwedeng mag-leave ng Baguio without visiting this place. So as you can see, welcome to Bornholm Park. Nakahanap na kami ng sasakyan. We will rent this for 75 pesos for 30 minutes. So you can enjoy the Bornholm Park using this go-kart. Welcome to Baguio Island Happy! Thank you, Dad! Thank you, bro! Pakibilisan. Grabe na din, may prinsesa din yung gustong na eh. Kuya, bilin na! Tag-tarag, tag-tag! Tag-tarag, tag-tag! Tag-tarag, tag-tag! And so, we ended up our day like this. Good morning mga lumad. So this is actually our last day here in Baguio and we're heading to the airport kasi uuwi na kami ng Cebu, but this is our last stop. This is the famous Lion Head of Baguio. So if you're in Baguio or if you see this replica, then you can say that this is Baguio City. Dito naman sa Lion's Head sa labas, meron kayong mabibiling mga souvenirs saka mga pasalubong. Just like this. Usually ito talaga ang first itinerary at first stopover pag nandito ka sa papunta kayong Baguio. After 7 days and 6 nights of exploring Northern Luzon, nandito na kami sa airport at pauwi na ng Cebu. At nais ko naming ipabatid ang taos-pusong pasasalamat kay Ma'am Flars of Kilometro for guiding us for this whole trip. And most importantly, kay Papa, yung driver namin, for giving us a safe trip throughout the extreme road of Cordillera. Kaya hanggang sa muli, see you in the